Ang sinag ng umaga ay mahina pang sumisilip sa malalaking bintana ng silid, tulugan ni Amihan, ngunit sapat na upang gisingin siya mula sa maikling pagkakatulog. Ang bawat umaga sa maranyang mansyon ng mga Zamora sa Alabang, Muntinlupa, ay nagsisimula sa parehong ritual. Hindi pa man sumisikat ang araw, naririnig na niya ang mahinang tunog ng mga katulong sa ibabang palapag, nagsisimulang maghanda para sa isang panibagong araw. Para kay Amihan, bawat araw ay isang pagpapatuloy ng isang tahimik na pagdurusa sa loob ng isang ginintuang hawla. Sa edad na 28, si Amihan de la Cruz, Zamora, ay nagtataglay pa rin ng isang uri ng pambihirang kagandahan, ngunit ito ay nababalutan na ng isang lambong ng kalungkutan. Ang kanyang mga mata, minsay kumikinang sa sigla, ngayon ay tila bitbit ang bigat ng bawat salitang pambabastos at bawat hindi pagpapahalaga. Ang balat niya, na dapat ay sariwa, ay tila kumupas sa ilalim ng walang humpay na pangdigipit. Pumangon siyang mula sa malambot na kama. Ang tela ng kanyang nightgown ay dumaustos sa balat niya. Hayaan na, walang saysayang pagpapaganda para sa isang tao na hindi nakikita ang halaga mo, naisip niya. Nagtungo siya sa banyo, kung saan ang salamin ay nagbalik sa kanya ng isang refleksyon ng isang babaeng nagtatago ng kanyang totoong damdamin. Inubasan niya ang kanyang mukha, at habang ginagawa ito, bahagyang napansin niya ang manipis na linya ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata. Matagal na niyang hinayaan ang sarili na maging anino lamang sa sarili niyang buhay. Nagbihis siya ng isang simple, ngunit malinis na bestida, na kulay krema, isang kasuotan na pumipigil sa kanya na maging masyadong pansin, o masyadong probinsyana sa paningin ni Doña Elena. Iyon ang madalas na puna ng kanyang biyenan. Lumabas siya ng silid, at tahimik na bumaba sa malaking hagdanan. Ang bawat tiyabag ay halos hindi marinig sa makapal na alpombra. Ang mansyon ay malawak at puno ng mahahalagang sinin at kasangkapan, ngunit para kay Amihan, ito ay malungkot at malamig, isang paalala ng agwat sa pagitan niya at ng pamilyang pinasukan niya. Sa kusina, inasikaso niya ang almusal para kay Doña Elena at Gabo. Siya ang gumagawa ng kape ni Doña Elena. Tinitiyak na tama ang init at tamis nito. Ang sinangag at pritong isda na minsan ay paborito ni Gabo ay inihahanda din niya, kahit pa alam niyang bihirang kumain si Gabo ng almusal sa bahay. Si Doña Elena, 50 taong gulang, ay isang babaeng may matatag na presensya. Ang kanyang gupit ay laging perpekto, ang kanyang mga mata ay matalin, at ang kanyang tinig ay may kapangyarihan na kayang magpatumba ng sinuman. Siya ang matriarch ng pamilyang Zamora, isang pangalan na may bigat sa lipunan ng Maynila. Para sa kanya, si Amihan, na mula sa simpleng pamilya, ay isang mansa sa kanilang marangal na pangalan. Amihan, hindi ba masyadong matabang ang kape? Para yatang hindi mo sinuno ng aking tagubilin kahapon, ang bati ni Doña Elena. Hindi man lang tinitingnan si Amihan habang ibinababa ang tasa. Ang kanyang tinig ay malambing, ngunit may bahid ng paghamak. Pasensya na po, Doña Elena. Tinitiyak ko pong tamang tama ang sukat ng asukal at gatas. Sagot ni Amihan, ang kanyang tinig ay halos pabulong. Kung gayon, siguro hindi na lamang talaga akma ang panlasa mo para sa aming pamilya. Bulong ng biyenan, nagpapahiwatig na hindi lamang ang kape ang pinupuna, kundi ang kabuuan ng pagkatao ni Amihan. Hindi na sumagot si Amihan. Sanay na siya sa mga ganitong patutsada. Bawat araw ay may bagong puna, bagong paghamak. Mula sa kanyang paraan ng pagluluto, pagdadamit, hanggang sa paraan ng kanyang paghinga, lahat ay may kapintasan sa mata ni Doña Elena.
Lumipas ang ilang sandali. Bumaba si Gabo. Gabriel Gabo Zamora, 30 taong gulang, ay tunay na gwapo, may tindig, at karisma. Siya ang ginkayo na Philippines Consolidated Holdings, isang malaking korporasyon, at kasalukuyang naghahangad ng posisyon bilang gimp marketing ng bagong tatag na tatak, ang Aurora. Ang kanyang ambisyon ay malaki, ngunit ang kanyang pagkatao ay mababaw. Magandang umaga, ang walang ganan niyang bati, hindi man lang abalang halika ng noon ni Amihan o bumati sa kanyang ina. Agad siyang nupo at kinuha ang kanyang telepono. Anak, narito na ang almusal mo. Naghanda si Amihan ng iyong paborito, sabi ni Doña Elena, na agad nagbago ang tono ng boses sa kanyang anak. Salamat, Ma. Pero may rigid ko ako. Mamaya na lang siguro, sagot ni Gabo, at mabilis na lumabas patungo sa hardin, kung saan mas tahimik para sa kanyang tawag. Ni hindi niya tinapunan ng tingin ang inihandang almusal o si Amihan. Nagpatuloy ang ganoong eksena sa buong araw. Si Amihan ay ayos ng bahay, inasikaso ang mga pangangailangan ng kanyang biyenan at naghintay kay Gabo na umuwi. Ang walang kibo ni Gabo at ang pambabastos ni Doña Elena ay nagiging tunog ng kanyang araw. Araw na buhay, isang malalim na ugat ng kalungkutan na unting lumalalim. Sa mga bihirang pagkakataon na kasama niya si Gabo, laging tungkol sa trabaho ang usapan, po sa kanyang mga kaibigan, kabilang na si Tristan Ramos, ang matalik na kaibigan ni Gabo, mula kolehiyo, at ginbikang sa Luritas Holdings. Tan ay tila isang mabait at palakaibigang tao, ngunit laging may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Tila laging nagmamasid. Ngunit para kay Amihan, siya ay isa lamang sa mga kaibigan ni Gabo na malayo ang loob sa kanya. Ang araw na iyon ay isang Huwebes at sa Biyernes ng gabi, gaganapin ang 20th anibersaryo ng Veritas Holdings. Ito ang araw na inaasahang i-anunsyo ang promosyon ni Gabo. Pinilit si Amihan ni Donna Elena na maghanda, na sinisiguro nitong karapat dapat siya sa tabi ni Gabo. Isang designer dress ang ipinagawa ni Doña Elena para kay Amihan, ngunit kahit ang pinakamahal na tela ay hindi makapagkukubli sa pait sa kanyang puso. Tumating ang gabi, ang pagdiriwang. Ang Rizal Ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati ay puno ng mga piling tao sa lipunan. Nagniningning ang bawat sulok sa ilaw ng chandelier. Ang halimuyak ng mamahaling pabango ay kumalat sa hangin. Suot ni Amihan ang kanyang cream-colored gown na ginawa para bumagay sa kulay ng suit ni Gabo. Ngunit kahit ano pa ang kanyang isuot, pakiramdam niya hindi siya kabilang. Abang nakatayo sa tabi ni Gabo, nakatingin lang siya sa mga tao, tila isang dekorasyon. Si Gabo, abala sa pakikipagkamay sa mga senior executive, ay halos hindi na siya napapansin. Tumating si Donna Elena, nakasuot ng iisang makulay na gown, napakaliwanag sa kanyang edad. Lumapit siya kay Amihan at bumulong. Amihan, sigurado ka bang tama ang arrange mo ng flower centerpiece sa table natin? Hindi ba dapat mas malaki ito? Para yatang kulang sa presentasyon. Naggulat si Amihan. Ngunit Donna Elena, sinunod ko po ang instruction ng event organizer. Ito po ang size na nakalaan para sa bawat mesa. Ay nako, Amihan, kailangan mo talagang matuto na kailangan mong higitan ng inaasahan, lalo na sa ganitong uri ng okasyon. Ang mga taong ito ay nagmamasid. Ano na lang ang sasabihin nila sa ating pamilya? Isa ka pa rin bang probinsyana na hindi marunong sumunod sa pamantayan ng alta sosyedad? Ang mga salitang iyon ay hindi sinabi ng pabulong. Ang
ang ilang malapit na bisita ay narinig ang puna ni Doña Elena. Ang ilan ay tumingin kay Amihan, ang iba ay nagbulungan. Ang mukha ni Amihan ay namula. Pakiramdam niya ay lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Pasensya na po, Doña Elena. Aayusin ko po. Wala ka nang magagawa ngayon. Nasira na ang impresyon, mataray na sabi ni Doña Elena. Habang nagpapatuloy ang programa, naglakad si Amihan patungo sa buffet table. Umaasang makahinga ng maluwag. Doon, bigla siyang nakasalubong ng isang waiter na may dalang tray, ang champagne. Sa gulat, hindi niya agad nakita ang waiter, at ang tray ay muntik nang bumagsak. Agad siyang nakasalo sa ilang baso. Ngunit isang baso ang nahulog at nabasag sa sahig, at ang likido ay tumilansik sa kanyang bestila. Hindi ito malaki, ngunit sapat na upang maging kapansin. Amihan, ano na naman ito? Ang matinis na tinig ni Doña Elena. Mabilis siyang lumapit, ang kanyang mukha ay puno ng pagkadismaya. Hindi ka ba marunong mag-ingat? Sa harap pa mismo ng mga mahahalagang tao, kita mo, nasa harap natin si Congressman de la Suente at ang kanyang may bahay. Nakakahiya, ang mga bisita ay nagulantang sa matinding tinig ni Doña Elena. Ang mga mata ng marami ay lumipat mula kay Doña Elena patungo kay Amihan, na ngayon ay nakatayo doon basa ang damit at pakiramdam niya ay hinuhusgahan siya ng buong mundo. Pasensya na po. Tanging nasabi ni Amihan, ang kanyang lalamunan ay tila nakabara. Si Gabo, na nasa malayo, ay nakita ang eksena. Ngunit sa halip na lapitan ang kanyang asawa, o ipagtanggol ito, nagkunwari siyang may mahalagang kausap sa kanyang telepono. Pumalik siya sa kanyang pag-uusap, umiiwas ng tingin kay Amihan. Mas mahalaga sa kanya ang kanyang imahe at posisyon kaysa sa kahihiyan ng kanyang asawa. Ang kirot sa puso ni Amihan ay mas matindi pa sa kahihiyan. Hindi na lamang ito tungkol sa basag na baso o sa tumapon na champagne. Ito ay tungkol sa walang pakialam na tingin ng kanyang asawa sa pagtalikod niya sa oras na kailangan niya ng suporta. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang matinding kalungkutan at pagkabigo. Para siyang isang pirasong baso na hindi na kayang buuin. Sa pagtatapos ng programa, inihayag ang promosyon ni Gabo bilang gimmick marketing ng Aurora. Napuno ng palakpakan ang bulwagan. Umakyat si Gabo sa entablado. Buong pagmamalaki, nagpasalamat sa kanyang ina, sa kanyang mga kasamahan, at sa suporta ng kanyang pamilya. Hindi man lang niya binanggit si Amihan. Habang siya ay naglalakad pababa, may nakita si Amihan na isang flash ng kamera sa direksyon niya, pero hindi na niya inintindi kung siya ba ang kinuhanan. Pagkatapos ng seremonya, nagpatuloy ang pagdiriwang. Si Gabo ay abala sa pakikipag, inuman sa kanyang mga kaibigan, kasama na si Ian. Congratulations, Gabo. Alam kong kaya mo yan, sabi ni Ian, habang inaabot ang isa pang baso ng scotch. Salamat, Ian. Matagal ko nang pinangarap ito. Ngayon, sa wakas, mapapatunayan ko ang sarili ko, sagot ni Gabo. Ang kanyang mukha ay namumula sa alak at pagmamalaki. Si Amihan, pagod at nasaktan, ay nagpasya na lumayo muna sa kaguluhan. Naghahanap siya ng isang tahimik na sulok sa labas ng ballroom, malapit sa isang hardin. Lakad siya. Sinusubukang lunukin ang kanyang mapait na damdamin. Sa hindi kalayuan, narinig niya ang boses ni Doña Elena. Tila usap niya ang isang kamag. Anak, si Tia Consuelo. Hindi intensyon ni Amihan
na makinig, ngunit ang kanilang mga boses ay sapat na malakas upang marinig. Ay Consuelo, sa wakas, nakuha na ni Gabo ang posisyon na yon. Ngayon, maaari na tayong magplano para sa kanyang kinabukasan, sabi ni Doña Elena. Ang kanyang tinig ay puno ng pananabit. Oo nga, Elena. Kailangan na nating humanap ng mas karapat, dapat, para kay Gabo. Iyon namang si Amihan. Hindi mo na kailangan, sagot ni Tia Consuelo. Tama, ha, Consuelo. Ang tagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Kailangan ni Gabo ng asawang may pangalan, may dugong bughaw, hindi iyong galing lamang sa kung saan. Isang babaeng makakatulong sa kanya na masumangat pa sa lipunan. Iyon si Amihan, isang balakid lamang, isang kahihiyan. Kailangan mo lang ng tamang pagkakataon para alisin siya. Sigurado akong maiintindihan ni Gabo yan. Isa lang siyang pabigat sa kanya. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo dati pa? Ngayon na ang tamang pagkakataon, Consuelo. Sa dami ng kanyang kahihiyan na yung gabi, madali na siyang itatapon. Pagkatapos ang lahat, siya na lang ang balakid, sapad, angat ni Gabo. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ni Amihan na parang libo, libong karayom. Hindi lamang siya kinahihiya, kundi pinaplano na rin siyang tanggalin, itapon na parang basura, pagkatapos na gamitin ang kanyang katahimikan at pagsunod. Ang kanyang buong buhay sa piling ng mga samura ay tila isang malaking kasinungalingan, isang pagpapangga. Ang lahat ng kanyang pagsisikap, pagtitiis, at pagmamahal ay wala palang halaga. Siya ay isa lamang anino, isang kasangkapan, na ngayon ay wala ng pakinabang. Iyon ang giyera. Ang giyera na hindi niya kailanman ninakala na kaya niyang labanan, at higit sa lahat, ang giyera na ayaw na niyang labanan. Hindi na siya magpapagamit. Hindi na siya magpapakababa. Tapos na ang pagtitiis. Tahimik siyang bumalik sa mansyon. Ang kanyang puso ay nababalot ng matinding sakit. Ngunit sa gitna ng sakit na yon, may isang maliit na apoy ang sumiklabang apoy ng pagpapasya. Tumilatso siya sa kanilang silid, at sa unahang pagkakataon, hindi na siya naluha. Ang luha ay nauubos din. Ang natira ay isang matalim na katahimikan at isang matinding pagpapasya. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag. Hindi niya dinala ang lahat ng kanyang gamit. Kinuha lamang niya ang ilang bagay na may sentimental na halaga para sa kanya, isang lumang pulseras na gawa sa kabibe, regalo ng kanyang yumaong ina, isang kinupasan ng aklat na may pamagat na mga kwento, ang katatagan na binabasa niya noong bata pa siya at ang lumang pitaka niya na may kaunting pera. Iyon lang ang kanyang dala. Ang lahat nang ipinagkaloob sa kanya ng pamilyang Zamora ang mamahaling damit, alahas, at iba pang kayamanan ay iniwan niya. Hindi niya ito pagmamay-ari at hindi na niya kailangan. Kumuha siya ng isang maliit na papel at ballpen. Sa gitna ng papel, isinulat niya ang mga salitang iyon na matagal na niyang pinitigil sa kanyang puso, mga salitang sumisimbolo sa kanyang paglaya. Apos na ako. Ako ay malaya na. Inilagay niya ang papel sa unan ni Gabo. Tiningnan niya ang kanyang asawa na natutulog na, amoy alak. Hindi man lang napansin ang kanyang presensya. Isang huling tingin. Walang galit, walang pagmamahal, anging kapayapaan na dulot ng kanyang desisyon. Tahimik siyang lumabas ng silid, at pagkatapos ay lumabas ng mansyon. Naglalakad siya sa tahimik na kalinang alabang sa ilalim ng ilaw ng buwan at mga bituin. Ang sariwang hangin sa gabi ay humaplos sa kanyang mukha
At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman niya ang isang kapiyahan. Hindi na siya Amihan de la Cruz, Zamora, ang babaeng kinulong sa isang ginintuang hawla. Siya ay Amihan, na malaya na. Sa bawat hakbang niya palayo sa mansyon, kasama niya ang sakit, ngunit kasama rin ng isang matatag na paninindigan at isang bagong pag-asa. Kinabukasan, nagising si Gabo, na masakit ang ulo. Hinaplos niya ang kanyang unan at naramdaman ng isang maliit na papel. Kinuha niya ito at binasa ang mga salitang, "Tapos na ako. Ako ay malaya na." Tinitigan niya ang papel ng ilang segundo, walang emosyon. Isang kibit, balikat lang ang kanyang tugon. Sa wakas, bulungan niya sa sarili. Wala na ang pagbigat. Ngumisi siya. Mas mabuti na nga ito. Ngayon, wala nang balakid sa kanyang bagong posisyon. Wala nang amihan na magbibigay ng kahihiyan. Maari na siyang magsimula ng bago, isang buhay na puno ng tagumpay at walang gulo. Pinulot niya ang papel at walang pakialam na inihagis sa basurahan. Ang kanyang isip ay abala na sa pagpaplano ng kanyang mga susunod na hakbang bilang bagong marketing ng Aurora. Sa kanyang isip, siya na ang tunay na malaya. Hindi niya alam na ang araw na yon ay ang simula lamang ng isang pagbabago na hindi niya inaasahan. Isang pagbabago na babalik upang hamunin ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang hangin sa bukid ay iba sa hangin ng Maynila. Hindi ito mayaman sa usok ng sasakyan o sa pabango ang mga mayayaman, kundi sa amoy ng alat mula sa karagatan ng sariwang lupa pagkatapos ng ulan at ng halimuyak ng mga bulaklak sa gilid ng daan. Ito ang unang napansin ni Amihan nang makababa siya mula sa bus. Dinala siya ng tadhana o ng kanyang mga paa sa isang maliit at tahimik na bayan sa Batangas, malayo sa ingay at panggigipit ng nakaraan. Isang lugar na tinawag niyang San Vicente. Sa kanyang maliit na bag, dala niya ang ilang barya, ang lumang pulseras ng kanyang ina at ang aklat na mga kwento ng katatagan. Ang gabi ay malamig at ang kanyang tiyan ay kumakalam. Ngunit sa halip na takot, may kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Wala na ang mamahaling tela, ang nagtikislapang hiyas, ang malaking mansyon. Ang natira ay ang kanyang sarili, ubad sa lahat ng material na bagay. Ngunit sa wakas ay malaya. Sa mga unang araw, naramdaman niya ang matinding pighati at pagkalito. Hindi siya sanay na mag-isa, lalo na ang gumawa ng mga desisyon para sa sarili. Sa loob ng maraming taon, naging anino lamang siya sa buhay ng mga Zamora. Ngayon, bawat paghinga niya ay para sa kanya, bawat hakbang ay kanyang pinili. Nakakapanibago. Nakakatakot. Ngunit higit sa lahat, nakakabagpalaya. Umanap siya ng maliit na bahay na inuupahan, isang kubong kawayan na may iisang silid at isang maliit na kusina na malapit sa dalampasigan. Ang halaga ng upa ay halos hubusin na ang natitira niyang pera. Kinailangan niyang humanap ng trabaho kaagad. Hindi siya sanay sa manual labor, ngunit wala siyang reklamo. Nagtrabaho siya sa palengke, nagtitinda ng isda at gulay. Ang kanyang mga kamay na minsan ay pinapahid ng mamahaling losyon at hindi kailanman hinayaang malasap ang init ng araw. Ngayon ay may bakas na ng pawis at lupa. Ang balat niya ay umitim, ngunit sa bawat patak ng pawis, naramdaman niya ang kanyang sariling halaga. Bawat sentimong kinita ay kanyang pinaghirapan, at iyon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kasiyahan.
Sa gabi, pagtatapos ng mahabang araw, iilit siya ng tubig para maligo, at habang nakatingin sa karagatan, binabasa niya ang kanyang lumang aklat, kumukuha ng inspirasyon sa bawat pahina. Minsan, nagtatrabaho rin siya bilang katulong sa kusina ng isang maliit na kainan, nagbabalat ng bawang at sibuyas, naghihiwa ng gulay. Ang mga amoy ng pinaghalong lutuin, na minsan ay ginagawang dahilan ni Donna Elena para punahin ang kanyang pagluluto, na yon ay nagbibigay sa kanya ng ginhawa. Ito ang buhay na simple, totoo, at malaya sa pagpapanggap. Ang mga tao sa San Vicente ay mas mabait at mas totoo. Hindi sila nagmamalasakit sa kanyang nakaraan o sa kanyang pangalan. Ang mahalaga ay ang kanyang pagiging tao, ang kanyang sipag at kabaitan. Isang hapon, habang naglalakad siya sa tabing dagat, natuklasan niya ang isang maliit na kainan na mayroon ding tindahan ng libro. Ang pangalan nito, ang Silungan ng Kwento. Nasiyahan siya sa tahimik na ambience at sa amoy ng kape na nahahalo sa amoy ng lumang papel. Tuon niya nakilala si Aling Nena. Si Aling Nena ay isang matandang babae na may tuting buhok na nakatali sa isang bon, may malumanay na ngiti at mga mata na tila may malalim na karunungan. Siya ang may-ari ng ang Silungan ng Kwento. Dating guro, si Aling Nena ay mahilig sa mga kwento at mga tao. Sa unang pagkikita pa lamang, may nakita na siyang kakaiba kay Amihan, ang malalim na kalungkutan sa kanyang mga mata. Ngunit kasabay nito ay isang hindi matitinag na lakas. Bakit Nad, iisa ka rito, iha? Ang malumanay na tanong ni Aling Nena isang araw, habang umiinom si Amihan ng kape. Nagulat si Amihan sa tanong, ngunit hindi siya nakaramdam ng paghusga. Bagong lipat lang po ako rito, Aling Nena. Nagsisimula po ng bagong buhay, sagot niya. Kita ko, sa iyong mga mata, ang kwento, iha. Ngunit kita ko rin ang apoy. Ang apoy ng isang babaeng kayang tumindig muli, sabi ni Aling Nena. Kailangan mo ba ng trabaho? May maliit akong puwesto rito. Baka gusto mo. Iyon ang simula ng kanyang tunay na pagbabago. Tinanggap ni Amihan ang alok ni Aling Nena. Sa ang Silungan ng Kwento, hindi lang siya nagtatrabaho bilang tagapagsilbi. Dito, nagsimula siyang matuto. Inilahad ni Aling Nena ang mundo ng mga libro sa kanya. Mga aklat tungkol sa negosyo, pananalapi, pamamahala, at pagpapaunlad ng sarili. Hindi sapat na masipag ka lang, Amihan, sabi ni Aling Nena isang hapon, habang binabasa ni Amihan ang isang libro tungkol sa ekonomiya. Kailangan mong maging matalino. Kailangan mong unawain kung paano gumagalaw ang mundo. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Si Amihan, na may taglay na talino, na matagal, nang natabunan, ng paghamak, ay parang espongha na sumisiksik ng lahat ng kaalaman. Inugol niya ang kanyang libreng oras sa pagbabasa, pag-aaral, at pagtatanong. Tinuruan siya ni Aling Nena hindi lang ng mga konsepto sa negosyo, kundi pati na rin ng tiwala sa sarili, ng halaga ng kanyang boses, at ng kahalagahan ng pagkilala sa kanyang tunay na kakayahan. Nagsimula siyang magbago. Hindi lang sa kanyang kaalaman, kundi pati na rin sa kanyang panlabas na anyo. Ang kanyang damit, na dati, ay simple, at hindi kapansin. Pansin ay unting napalitan ng mga kasuotang mas profesyonal, at angkop sa kanyang lumalaking kumpiyansa. Nagpapatulong siya kay Aling Nena sa pagpili ng mga simpleng kasuotan na nagbibigay diin sa kanyang bagong aura ng kapangyarihan. Ang kanyang buhok, na dati ay laging nakapusod ng walang buhay, ngayon ay inayos niya sa isang mas modernong estilo, minsan ay nakabuhol ng maayos.
Minsan naman ay nakalugay, ngunit laging may tindig. Natuto rin siyang maglagay ng kaunting pampaganda, hindi para pagtakpan ang kanyang sarili, kundi para bigyang diin ang kanyang determinasyon. Ang kanyang mga mata, na minsan ay puno ng lungkot, ngayon ay kumikinang sa katalinuhan at paninindigan. Hindi na siya ang amihan na sunod, sunuran, at takot. Naging matalas ang kanyang isip, mabilis mag-analisa, at may kakayahang bumuo ng mga estratehiya. Nagsimula siyang mag-research tungkol sa iba't ibang industriya, at lalo na ang Veritas Holdings ang kumpanya ni Gabo. Bakit ka interesado sa kumpanyang iyan? Amihan? Tanong ni Aling Nena isang gabi habang nakatutok si Amihan sa laptop. Gusto kong maintindihan kung paano gumagalaw ang mundo na aking iniwan. Aling Nena, sagot ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa screen. Gusto kong malaman ang kanilang mga kahinaan at kalakasan. Hindi para gumanti, kundi para makita kung paano ako makakatindig sa sarili kong mga paa, sa sarili kong mundo. Nang sa daling iyon, napagdanto niya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa paghihiganti, kundi sa kakayahang kontrolin ang sarili niyang kapalaran. Ang pagbangon niya ay hindi para gibayin ang mga nagpabagsak sa kanya, kundi para itayo ang kanyang sariling kaharian. Sa desisyon niyang yakapin ang bagong amihan, nagpasya rin siyang baguhin ang kanyang pangalan. Amihan ay ang nakaraan, Aling Nena. Ang Andrea Silangan ay ang hinaharap. Andrea, ang iyong ikalawang pangalan. Opo. At Silangan, para sa araw na sumisikat, para sa bagong simula. At sa ilalim ng pangalang Andrea Silangan, sinimulan ni Amihan ang kanyang paglalakbay patungo sa pagiging isang pulsang dapat kilalanin. Sa tulong ng isang maliit na pautang mula kay Aling Nena, na pinatunayan niya sa pamamagitan ng kanyang sipag at talino na karapat. Dapat siya, nagsimula si Andrea sa pag-invest sa maliliit na negosyo sa kanilang bayan. Gumamit siya ng kanyang bagong kaalaman sa pananalapi at marketing. Ang kanyang mga pamumuhunan ay nagbunga. Unting lumago ang kanyang maliit na kapital. Nakilala siya bilang isang negosyanteng matalino, may paninindigan, at may kakayahang makita ang potensyal sa mga bagay na hindi nakikita ng iba. Mula sa mga lokal na merkado, lumawak ang kanyang pananaw. Gumawa siya ng mga koneksyon sa mga lokal na negosyante pagkatapos ay sa mga nasa kalapit na lungsod. Lumikha siya ng isang network ng mga mapagkakatiwalaang tao. Ang kanyang pangalan, Andrea Silangan, ay nagsimulang gumawa ng ingay sa mas malaking mundo ng negosyo, isang pangalang misteryoso, ngunit kinikilala. Natuto siyang bumili ng shares, analisa ng mga kumpanya, at gumawa ng matalinong pamumuhunan. Ang isa sa kanyang pinaka-estratehikong hakbang ay ang tahimik na pagbili ng malaking bahagi ng shares ng Veritas Holdings. Hindi ito isang mabilis na pagkuha, ito ay isang kalkuladong proseso, unti-unti, na ginawa sa pamamagitan ng iba't ibang intermediaries. Walang sinuman sa Veritas Holdings ang makakahula na ang bagong misteryosong investor na kumukuha ng malalaking bahagi ng kanilang kumpanya ay ang Amihan de la Cruz, ang babaeng itinapon nila. Ito ang kanyang tahimik na paghahanda para sa kanyang pagbabalik, hindi para maghiganti, kundi para ipakita ang kanyang tunay na halaga. Samantala, sa Manila, namumuhay si Gabo Zamora sa tugatog ng kanyang tagumpay. Siya ay tinutulma bilang gift marketing ng Aurora, ang bagong tatak ng Veritas Holdings. Ang kanyang ego ay lumobo. Sumasama siya sa mga cocktail party, nagbibigay ng mga pahayag sa media at nagpapakuha ng litrato kasama ang mga pinuno ng industriya. Ngunit sa likod ng lahat ng pagmamalaki,
mayroong isang bahaging alam ni Gabo na hindi siya kasinggaling ng kanyang ipinapakita. Ang kanyang mga tagumpay ay madalas na nakasalalay sa pagtitiwala niya kay Ian Ramos, ang kanyang matalik na kaibigan, at Gimfleo, at sa iba pang miyembro ng kanyang kupon. Si Ian, na laging nakangiti at tila tapat, ay ang kanyang kanang kamay, ang utak sa likod ng kanyang mga brilliant ideas. Si Donna Elena naman ay patuloy sa kanyang marangyang pamumuhay. Ang pagiging gimmick marketing ni Gabo ay nagdagdag sa kanyang pagmamalaki. Mas madalas na siyang lumalabas sa mga social event, laging ipinagyayabang ang kanyang anak. Minsan, sa mga pag, uusap niya sa mga kaibigan. Babanggitin niya si Amihan, hindi para magalit, kundi para kutiyain. Mabuti na lang at umalis ang babaeng yon. Hindi talaga bagay kay Gabo. Tingnan mong mayon ang aking anak, malaya na at mas matagumpay. Ang mga salitang ito ay kanyang sinasabi ng may pagmamataas. Hindi man lang niya naiisip na ang bawat salita ay isang pahayag ng kanyang sariling kahinaan at pagiging mapanghusga. Lumipas ang 6 na buwan. Ang mundo ay umiikot at ang kapalaran ay may sariling plano. Ang Veritas Holdings ay nagsimulang makaranas ng problema. Ang bago nilang tatak, ang Aurora, na pinangunahan ni Gabo, ay hindi gaanong nagtagumpay tulad ng inaasahan. Ang benta ay bumababa, ang mga kampanya sa marketing ay hindi epektibo, at ang kumpanya ay unting nawawalan ng tiwala sa merkado. Ang panoob na pamamahala ay naging magulo, at ang ilang matatandang miyembro ng board ay nagbitiw sa pwesto. Kinailangan ng isang pagbabago. Mabilis. Nagpasya ang board of directors na magtalaga ng isang bagong CEO na may kapangyarihang reorganisa at magbigay ng bagong direksyon sa kumpanya. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa buong Makati. Isang misteryosong CEO, isang taong may nakakamanghang track record sa pandaigdigang negosyo, ang itatalaga. Walang nakakakilala sa kanya, ngunit ang kanyang pangalan ay nagsimula ng umalingaw-ngaw sa mga bulungan. Andrea Silangan. Tumating ang araw ng opisyal na pag-aanunsyo. Ang Veritas Holdings ay nagdaos ng isang kumpanya, wide meeting sa kanilang malaking auditorium na broadcast din ng live sa buong mundo. Ang tensyon ay nararamdaman sa bawat sulok ng silid. Ang mga empleyado, kabilang si Gabo at Ian, ay nakaupo, naghihintay. Si Gabo ay nakaramdam ng kaba. Ang kanyang performance sa Aurora ay hindi maganda at alam niya na ang bagong CEO ay posibleng magdala ng malalaking pagbabago na makakaapekto sa kanya. At ngayon, ipinagmamalaki naming ipakilala ang bagong punong ehekutibo ng Veritas Holdings, ang sabi ng chairman ng board na halos nanginginig sa pananabik. Ang babaeng magbibigay ng bagong liwanag sa ating kumpanya. Si Ms. Andrea Silangan. Nagpatugtog ng malakas na musika at ang spotlight ay tumutok sa entabler. Ang mga pintuan sa likuran ay bumukas. Sa gitna ng liwanag, lumabas ang isang babae. Siya ay nakasuot ng isang makapangyarihang itim na vest. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at elegante. Ang kanyang tindig ay matatag, puno ng kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay matalin, malamig, at walang emosyon, ngunit may kakaibang kinang na nagpapahiwatig ng malalim na karunungan at determinasyon. Ang bawat hakbang niya ay may ritmo ng kapangyarihan. Ang buong bulwagan ay natahimik. Ang mga empleyado ay tila walang kibo, namamangha sa kanyang presensya. Lumakad siya patungo sa podyum. Ang kanyang mukha ay seryoso. Kinuha niya ang mikropono. Sa unang tingin,
Hindi siya nakilala ni Gabo. Ang babaeng nasa harap niya ay masyadong makapangyarihan, masyadong matalas. Ngunit habang nakatingin siya ng matagal, mayroong isang pamilyar na hugis sa kanyang panga, sa kanyang labi, sa kanyang mga mata. Isang pamilyar na aura na matagal nang nawala. Pagkatapos ay dumating ang malaking shock. Naramdaman ni Gabo na parang sinuntok siya sa sikmura. Ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok. Ang kanyang dugo ay nanlanig. Hindi ito maaring mangyari. Ang babae sa entablado, si Miss Andrea Silangan, ay tumingin sa buong bulwagan. At sa huling bahagi ng kanyang pagtingin, dumaan ang kanyang mga mata kay Gabo. Walang emosyon. Walang galit. Walang pagkilala. Tanging isang blangkong tingin na tila tiningnan niya lamang ang isang piraso ng kasangkapan. Ngunit sa tingin na yon, mayroong isang bagay na mas malalim. Isang anino ng nakaraan. Naramdaman ni Gabo na nanginginig siya. Ang kanyang hininga ay bumigat. Ang kanyang isip ay naglalaro ng mga alaala. Ang banayad na ngiti. Ang malungkot na mga mata. Ang tahimik na pagtitiis. Hindi siya ito. Paano? Bakit? Ngunit ang katotohanan ay malinaw. Ang babaeng nakatayo sa entablado na nagpapahayag ang kapangyarihan at kautoridad na ngayon ay handang magsimula ng isang bagong kabanata sa buhay ng Veritas Holdings ay walang iba kundi ang kanyang dating asawa, si Amihan. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ngunit may bahid ng pagbabanta sa mga hindi nakakakilala sa kanya. Ako si Andrea Silangan at ako ang inyong bagong CEO. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, inilalatag ang kanyang plano sa muling pagbubuo ng kumpanya. Bawat salita ay kalkulado, bawat pangungusap ay matalas. At habang siya ay nagsasalita, ang mga mata ni Gabo ay nakatutok sa kanya, puno ng pagkabigla, pagtataka, at isang dumaraning takot. Ang kanyang pagtitiwala sa sarili ay naglaho na parang bula. Ang aking unang hakbang, patuloy ni Andrea, ang kanyang tinig ay lumakas, ay ang pagtatasa ng bawat departamento. Lalo na ang mga may mababang performance sa nakaraang 6 na buwan. At doon, ang kanyang mga mata, sa loob lamang ng isang maikling sandali, ay muling dumaan kay Gabo. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroong isang pahiwatig ng pagkilala. At sa pahiwatig na iyon, mayroong isang pangako. Hindi ng paghihiganti, kundi ng pagpapatupad ng hustisya. Si Gabo ay tila napako sa kanyang kinauupuan. Hindi na siya ang gink-marketing ng Aurora, ang lalaking puno ng pagmamalaki. Siya ay isang lalaking nababalot ng takot na alam na ang kanyang nakaraan ay humabol sa kanya. At sa pagkakataong ito, ang nakaraan ay handang bawiin ang lahat. Ang flash forward sa simula ng kwento, ang eksena kung saan si Andrea Silangan ay nagdedeklara ng mga pagbabago sa marketing department, ay ngayon ay nabigyan ng konteksto. Ang Amihan, na iniwan niya na walang pakialam, ay nagbalik bilang Andrea, isang puwersa na hindi kayang baliwalay. At sa kanyang pagbabalik, dala niya hindi lamang ang kanyang bagong kapangyarihan, kundi pati na rin ang bagong liwanag, ang pangako ng isang bagong simula, at ang pagtatapos ng isang mapait na nakaraan. Ang laro ay nagsimula na. Ang hangin sa tuktok ng Veritas Holdings Tower ay tila mas matalin, mas may kapangyarihan, tulad ng babaeng ngayon ang nagmamay-ari nito. Si Andrea Silangan,
sa kanyang opisina na may malalaking bintanang tanawang buong skyline ng Makati, ay nakatayo sa harap ng isang puting board, naghihintay sa kanyang mga pinuno ng departamento. Ang kanyang itim na blazer ay nagbigay diin sa kanyang makapangyarihang tindig, at ang kanyang mga mata, baglamat kalmado, ay may ningning ng hindi matitinag na determinasyon. Ito na ang simula ng kanyang paghaharat, hindi lamang sa veritas, kundi sa mga multo ng kanyang nakaraan. Tumating ang mga pinuno ng departamento, isa, ang bawat isa ay may hawak na folder. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Sa dulo ng mesa, tahimik na naupo si Gabo Zamora. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakayuko. Sa loob ng 2 linggo mula nang magpakita si Andrea bilang CEO, naramdaman na niya ang bigat ng pagbabago. Bawat galaw ni Andrea ay kalkulado. Bawat desisyon ay walang kinikilingan, ngunit bawat isa ay tila direktang nakatutok sa kanya at sa kanyang departmento. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula ni Andrea. Ang kanyang tinig ay malinaw at matatag. Hindi niya binigyan ng kahit anong espesyal na tingin si Gabo. Bilang bahagi ng aking muling pagtatasa sa kumpanya, isinasagawa natin ang isang masusing pagsusuri sa performance ng bawat departamento sa nakaraang 6 na buwan. Nais kong maging transparent ang prosesong ito at batay sa datos. Inilabas niya ang isang report mula sa kanyang tablet. At ang mga datos ay nagpakita ng malaking kakulangan sa departamento ng marketing na pinamumunuan ni Gabo. Ang mga chart at graph ay nagpakita ng bumababang customer retention rate para sa Aurora, ang mga hindi epektibong kampain, at ang malaking pagkalugi sa pondo ng marketing. Bawat punto ay inilalatag ni Andrea ng may katumpakan, walang emosyon. Ang customer retention rate ng Aurora ay bumaba ng 0% sa nakaraang quarter, na higit sa target na 0% na pagba. Ang inyong pinakamalaking kampanya noong nakaraang buwan ay nagpakita lamang ng 0% na engagement rate na malayo sa target na 10%. At ang pinakamalaking alalahanin, sabi ni Andrea, habang tinitigan ang isang partikular na graph, ay ang pagtaas ng 20% sa budget na walang katumbas na pagtaas sa kita. Narinig ni Gabo ang mga salita ni Andrea. Bawat isa ay parang isang martilyo na tumatama sa kanyang kumpiyansa. Subalit, nanatili siyang tahimik, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa ilalim ng mesa, nanginginig. Ang iba pang pinuno ay nagpapalit. Palit ng tingin sa pagitan ni Andrea at Gabo, na tila naghihintay kung paano siya tutugon. Hindi ito personal na pag-atake, ngunit para kay Gabo, bawat salita ay isang pahayag ng kanyang pagkukulang. Ang dating anmihan ay hindi kailanman nakakita ng anumang mali sa kanya. Ngayon, si Andrea ay walang habas na nagalantag ng kanyang mga pagkukulang sa harap ng lahat. Ginoong Zamora, sabi ni Andrea, ang kanyang tinig ay nanatiling kalmado. Maaari mo bang ipaliwanag kung bakit ang iyong departamento ay nakaranas ng ganitong pagbaba sa performance, lalo na sa isang tatak na marami ang inaasahan? Tumingala si Gabo, ang kanyang lalamunan ay tila nakabara. Nis, silangan, nagkaroon po kami ng ilang hamon sa merkado. Ang competition po ay tumitindi at ang mga bagong trend ay, mahirap abutin. Ang kanyang paliwanag ay pautal-utal, kulang sa tibay, at sa datos na kayang ipaglaban. Ang mga hamon sa merkado ay isang constant sa negosyo. Ginoong Zamora, matalim na tugon ni Andrea. Ang inaasahan sa isang leader ay ang makahanap ng mga solusyon, hindi ang magbigay ng dahilan.
Ang datos na ito ay hindi lamang nagpapakita ng pagbaba sa performance, kundi pati na rin ng kakulangan sa estratehiya at pamamahala. Kailangan ko ng isang detalyadong plano ng pagkilos mula sa iyong departamento sa pagtatapos ng linggo, at isang lingguhang update sa performance. Ang pagtatapos ng pagpupulong ay iwan kay Gabo sa isang estado ng pagkalito at takot. Ang kanyang pangalan, ang kanyang reputasyon, ang lahat ng kanyang ipinagmamalaki ay unting ginigiba ni Andrea sa harap ng kanyang mga kasamahan, gamit ng mga datos at luhika. Hindi siya kailanman nakaramdam ng ganitong kahihiyan. Hindi ito personal na pag-atake, ngunit mas masakit ito kaysa sa anumang sigaw o aabuso. Ito ay isang profesional na pagpapahiya na nagbanta na gumuho ang kanyang karera. Hindi nagtagal, lumaganap ang balita tungkol sa paghihirap ni Gabo sa Veritas. Mabilis itong nakarating sa pagdinig ni Doña Elena. Ang pagmamataas niya sa kanyang anak ay nasasaktan at hindi niya matatanggap na may sinuman ang magpapahiya kay Gabo. Lalo na ang isang babaeng bago lang sa kumpanya. Hindi niya alam kung sino si Andrea Silangan, ngunit alam niyang kailangan niyang ilagay ito sa kanyang lugar. Isang araw, biglang dumating si Doña Elena sa Veritas Holdings Tower na parang bagyo. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. At ang kanyang tindig ay nagpapahayag ng kanyang kapangyarihan. Nilampasan niya ang receptionist na tila hindi niya nakikita at dumiretso sa executive floor kung nasaan ang opisina ni Andrea. Nasaan ang babaeng iyon? Ang Andrea Silangan na iyon. Ang matinis na boses ni Doña Elena na umalingaw sa tahimik na hallway. Ang mga empleyado ay nagtinginan, gulat sa pagdating ng isang taong hindi inaasahan. Ang personal assistant ni Andrea, si Miss Garcia, ay mabilis na lumapit. Doña Elena, mayroon po ba kayong appointment kay Miss Silangan? Appointment? Sino ka para tanungin ako ng appointment? Ako, si Doña Elena Zamora, ang ina ng isang pinuno ng kumpanyang ito at hindi ako appointment sa isang bagong salta. Gusto kong kausapin ang babaeng iyon na yon. Sigaw ni Doña Elena, ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad na dating nakasanayan niya. Pagkatapos ng ilang sandali, lumabas si Andrea sa kanyang opisina. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang anumang bakas ng pagkagulat o galit. Nakatayo siya sa harap ni Doña Elena. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko, ngunit may kapangyarihang nagpahinto sa huling biyenan sa kanyang yapak. Ako si Andrea Silangan, Doña Elena. Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo? Ang kanyang tinig ay malamig, propesyonal, na parang kausap lamang niya ang isang ordinaryong bisita. Ikaw ang nagpapahirap sa anak ko. Sino ka para gawin yan? Hindi mo ba alam kung sino kami? Kung sino si Gabo? Siya ang may dugo ng mga Zamora, ang isang silangan na tulad mo. Ay walang karapatang balwalain ang aming pangalan. Singhal ni Doña Elena, ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Doña Elena, ang kumpanyang ito ay hindi pinapatakbo batay sa pangalan o dugo. Ito ay pinapatakbo batay sa kakayahan at performance. Kalmadong tugon ni Andrea, ang kanyang tinig ay nanatiling kontrolado. At sa kasalukuyan, ang performance ng Ginoong Zamora ay hindi katanggap-tanggap. Walang hiya ka, ni walang kuko mo. Sino ka para husgahan ang aking anak? Isa ka lang hamak na. Pinutol ni Andrea ang kanyang sasabihin. Salamat sa inyong pagbisita, Doña Elena. Ngunit ang aking opisina ay hindi isang lugar para sa personal na drama, sabi ni Andrea, at pagkatapos ay bumalin sa dalawang security guard na nakatayo sa dikalayuan. Pakisama po si Doña Elena, palabas ang gusali.
At tiyakin niyo po na wala na siyang magiging aksas sa floor na ito sa hinarap. Nabigla si Doña Elena. Ano? Hindi mo ito magagawa sa akin. Kilala ko ang lahat ng tao sa lugar na ito. May kapangyarihan ako. Hindi mo ako pwedeng paalisin na parang basta. Basta. Sa gusaling ito, Doña Elena, ako ang may kapangyarihan. Tugon ni Andrea. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matalin. At ang Veritas Holdings ay hindi na apektado ng inyong mga lumang koneksyon sa lipunan. Ang panahon ng paggamit ng pangalan para sa impluwensya ay tapos na. Lumapit ng mga security guard at bagaman nagpupumigla si Doña Elena, wala siyang nagawa. Bitbit siya ng mga gwardiya palabas. Ang kanyang galit ay iwan ang bakas ng kahihiyan. Ang kanyang matining na boses ay unting humina habang siya ay inilalabas. Ang mga empleyado ay nanatiling tahimik, nanonood ng eksena. Ito ay isang malinaw na mensahe. Ang lumang kaayusan ay tapos na at isang bagong pamumuno ang naghahari sa Veritas Holdings. Para kay Andrea, hindi ito pag-iiganti. Ito ay isang pagtatakda ng hangganan. Ang pagpapakita na ang kanyang nakaraan ay hindi na maaaring makahadlang sa kanyang kasalukuyan at kinabukasan. Ang sakit na idinulot ni Doña Elena ay hindi na niya pinapansin dahil alam niya na ang kanyang sarili ay mas malakas na kaysa sa anumang salita o paghamak. Sa ilalim ng matinding presyon, si Gabo ay halos mawala na sa kanyang sarili. Ang kanyang mga araw ay puno ng tako na maalis sa kanyang posisyon at ang kanyang gabi ay puno ng pag-aalala. Sa desperasyon, kinailangan niyang humanap ng tulong. Lumapit siya kay Ian Ramos, ang kanyang matalit na kaibigan at ang kanyang kanang kamay sa marketing. Tan, kailangan ko ang tulong mo, sabi ni Gabo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan nating baguhin ang mga ulat ng performance. Hindi ko kayang maalis dito. Hindi ko kayang mawala ang lahat. Si Ian, na nakaupo sa tapat niya, ay tumingin sa kanya nang may halong lungkot at pag-aalala. Gabo, alam mong hindi ito tama. Hindi natin pwedeng gawin yan. Wala akong ibang pagpipilian, si Andrea. Sinusubukan niya akong sirain. Kailangan ko ng isang pagkakataon. Mangyaring tulungan mo ako, Ian. Ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko. Pagmamakaawa ni Gabo, ang kanyang mga mata ay halos lumuha. Nagpakita ng paatubilis si Ian. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, bumuntong, hininga siya. Sige, Gabo. Tutulungan kita, pero kailangan nating mag-ingat. Maraming mata ang nakamasid. Nakahinya ng maluwag si Gabo. Salamat. Ian. Salamat, hindi ko ito makakalimutan. Sa loob ng sumunod na araw, si Ian at Gabo ay nagtrabaho ng magkasama. Nagbabago ng mga numero, naglalagay ng mga petting datos, at nagtatago ng mga pagkukulang sa mga ulat. Ngunit ang bawat mouse click, bawat pagbabago, ay hindi lamang sinusubaybayan ni Ian. Ito ay record. Isang araw, ipinatawag ni Andrea si Gabo sa kanyang opisina. Ngunit hindi lang si Gabo ang naroon. Si Ian ay nakaupo na sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay seryoso. Inoong Zamora, mayroon akong mga katanungan tungkol sa mga ulat na ipinasa mo sa akin, sabi ni Andrea. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng emosyon. Mayroong mga incongruities sa datos na hindi ko maintindihan. Nagsimulang kabahan si Gabo.
Silangan tinitiyak ko po na tumpak ang lahat ng datos. Marahil ay mayroon lamang pong misinterpretation. Misinterpretation. Tanong ni Andrea. O sadyang may manipulasyon? Sa sandaling iyon, tumayo si Ian. Gabo, sabi niya, ang kanyang tinig ay malinaw. Hindi na natin kayang itago ito. Nagulat si Gabo. Ano ang pinagsasabi mo? Ibinibigay ko ang mga ebidensya na ito sa iyo, Miss Silangan, sabi ni Ian, at inilagay niya sa mesa ang isang USB drive. Ito po ang lahat ng ebidensya ng pagbabago sa mga ulat, ang mga peking datos, at ang mga pagtatangka ni Gabo na itago ang kanyang mga pagkukulang. Naka-record din po ang aming mga pag-uusap kung saan inutusan niya akong gawin ito. Nanginginig si Gabo. Ang kanyang mukha ay nagpapalit, palit ng kulay mula puti hanggang pula. Paano mo nagawa ito sa akin? Akala ko ay kaibigan kita, dahil matagal na akong kaibigan ni Anihan. Gabo. Tugon ni Ian, ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag. Mula pa, nang umalis siya, lihim na akong nakikipag-ugnayan sa kanya. Nakita ko kung paano ka nagbago, Gabo. Nakita ko kung paano mo siya pinabayaan. At alam ko na hindi mo deserve ang posisyon na ito. Naisip ko na ang tanging paraan para magising ka ay ang maranasan mo ang sakit ng iyong mga desisyon. Ang mga salita ni Ian ay parang kidlat na tumama kay Gabo. Ang kanyang huling sandigan, ang kanyang pinakamalapit na kaibigan, ay nag-traitor sa kanya. Ang lahat ng kanyang pagtitiwala ay naglaho. Ginoong Zamora, sabi ni Andrea, ang kanyang tinig ay malamig na yelo. Sa liwanag ng mga ebidensyang ito, wala akong ibang pagpipilian, kundi ang suspindihin ka sa iyong posisyon. Ang mga karagdagang aksyon ay ihahansyo sa lalong madaling panahon. Silangan, hayaan niyo po akong ipaliwanag. Pagmamakaawa ni Gabo. Wala nang dapat ipaliwanag. Ginoong Zamora, matalin lang sabi ni Andrea. Ang datos ay nagsasarita para sa kanyang sarili. At ang pagtatangka mong manipulahin ang katotohanan ay isang malaking pagkakasala na hindi ko palalampasin. Sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Gabo. Ang kanyang posisyon, ang kanyang reputasyon, ang kanyang tagumpay, lahat ay naglaho. At ang taong nagpahamak sa kanya ay hindi lamang ang kanyang dating asawa, kundi ang kanyang pinakamalapit na kaibigan. Ang balita ng kanyang suspensyon ay mabilis na kumalat sa buong kumpanya. At sa mga sumunod na araw, opisyal na inihayag na si Christian Ian Ramos ang papalit bilang bagong game marketing ng Aurora. Ang hustisya ay natupad at ang kapangyarihan ay napunta sa taong karapat dapat. Isang gabi, ipinatawag ni Andrea si Gabo sa kanyang opisina para sa isang huling paghaharap. Si Gabo ay halos hindi na makilala. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkapagod at pagkatalo. Naupo siya sa harap ng mesa ni Andrea. Ang kanyang tindig ay malungkot at payat. Andrea, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, halos pabulong. Alam kong galit ka sa akin. Alam kong may karapatan kang gawing ito. Ngunit mangyaling, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Patawarin mo ako. Ang mga mata ni Andrea ay nanatiling blangko. Tabo, ang galit ay isang emosyon na matagal ko nang iniwan sa nakaraan. Ang kasalukuyan ay tungkol sa katotohanan at hustisya. Nagkamali ako, Andrea. Pinagsisisihan ko ang lahat ng ginawa ko sa iyo. Ang lahat ng kahihiyan na idinulot ko.
ang lahat ng pagpapabaya. Nabulag ako sa ambisyon. Pagmamakaawa ni Gabo, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamula. Kung bibigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon, mabayaran ko ang lahat ng utang ko sa iyo. Pabalik tayo sa dati. Patawarin mo lang ako. Tumuntong, ininga si Andrea, isang napakahinang tunog. Ang pagsisisi mo, Gabo, ay hindi para sa sakit na idinulot mo sa akin. Ito ay para sa pagkawala ng iyong posisyon, ng iyong kapangyarihan. Ito ay wounded pride, Gabo. Hindi tunay na pagsisisi. Ang mga salita ni Andrea ay tumimo kay Gabo. Ngunit ang susunod na sasabihin ni Andrea ang mas nagpagimal sa kanya. Nais kong malaman mo ang isang bagay, Gabo. Ang iyong promosyon bilang team marketing ng Aurora. Sabi ni Andrea, ang kanyang tinig ay nanatiling kalmado, ngunit may pahiwatig ng paghamon. Ako ang ayos niyan. Nagulat si Gabo. Ano? Hindi. Hindi iyan. Totoo. Oo, Gabo. Totoo. Noong umalis ako, nalaman ko ang iyong ambisyon. Nalaman ko ang plano ni Doña Elena na alisin ako pagkatapos mong maabot ang iyong posisyon. Pagpapatuloy ni Andrea. Pinili kong huwag harapin ka noon. Sa halip, ginamit ko ang aking bagong kapangyarihan upang tahimik na ayusin ang iyong pag-angat. Ito ay isang pagsubok, Gabo. Isang huling pagsubok upang makita kung magbabago ka ba. Kung magiging karapat, dapat ka ba sa posisyon na yon? Kung magiging isang mabuting tao ka ba, isang punay na leader. Ang kanyang mga salita ay unting lumalatay kay Gabo. Ang promosyon na kanyang ipinagmalaki, ang tagumpay na kanyang ipinagyabang, ay hindi pala kanya. Ito ay isang laro, isang pagsubok na pinlano ng babaeng kanyang pinahiya at pinabayaan. Ngunit ikaw ay nabigo, Gabo, sabi ni Andrea. Ang kanyang boses ay tila may halong awa, ngunit matatag. Ibinigay ko sa iyo ang pagkakataon na magpakitang gilas na maging tunay na leader. Ngunit pinili mo ang pandaraya, ang pagiging dependent sa iba, at ang pagiging bulag sa iyong sariling mga pagkukulang. Hindi mo naiintindihan, Andrea, sabi ni Gabo, halos umiyak. Kailangan ko iyan, kailangan ko ang pagkilala. Ang tunay na pagkilala ay hindi nanggagaling sa titulo o posisyon, Gabo. Ito ay nanggagaling sa iyong integridad, sa iyong kakayahan at sa iyong puso. Sabi ni Andrea, tumayo mula sa kanyang upuan at lumapit sa kanya. May dalawa kang pagpipilian, Gabo. Magbitiw ka sa iyong posisyon ng tahimik at hahayaan kitang umalis na walang anumang formal na kaso. O harapin mo ang buong kaso ng pandaraya at ang iyong pangalan ay tuluyang masisira. Ang iyong karera, ang iyong reputasyon ay tuluyang mawawasak. Ang mga salita ni Andrea ay tumagos sa buto ni Gabo. Ang kanyang balikat ay bumagsak. Ang kanyang mga pangarap ay naglaho na parang usok. Wala siyang magagawa. Hindi niya kayang lumaban sa isang babaeng naging mas malakas at mas matalino kaysa sa kanya. Ang desisyon ay nasa iyo, Gabo, sabi ni Andrea. At pagkatapos ay tumalikod, lumapit sa bintana at tinitigan ang mga ilaw ng syudad. Ipiliin mo ba ang paglaya o ang tuluyang pagkakakulong sa iyong nakaraan? Pagkatapos ng paghaharap kay Gabo, ipinatawag ni Andrea si Doña Elena. Ngunit ang paghaharap na ito ay iba. Hindi ito tungkol sa kapangyarihan o sa pagpapakita ng awtoridad. Ito ay tungkol sa pag-unawa at paglaya. Tumating si Doña Elena.
Ang kanyang mukha ay puno pa rin ng galit at pagmamataas, ngunit may bahid na ng pagkatalo. Nawalan na siya ng impluwensya sa Veritas Holdings. Ang kanyang anak ay nawalan ng posisyon. Ang kanyang mundo ay unting gumugulo. Ano na naman ang gusto mo, babae? Ang kanyang bungad, ang kanyang tinig ay malutong. Hindi ko po kayo ipinatawag para paghigantihan, Doña Elena. Sabi ni Andrea, ang kanyang boses ay malumanay ngunit may kalaliman. Ipinatawag ko po kayo dahil gusto kong maunawaan nyo, at sana ay maunawaan ko rin kung bakit kayo naging ganito. Nagtaka si Doña Elena. Ano ang pinagsasabi mo? Naalala ko pa po ang kwento ng aking lolo na nagsasabi na ang pamilyang Zamora ay hindi palaging mayaman. Na ang inyong ama ay nagsimula sa wala, na kayo mismo ay naghirap at kinailangan ninyong lumaban at magsakripisyo ng matindi para makamit ang inyong posisyon sa lipunan. Sabi ni Andrea, ang kanyang mga mata ay matatag na nakatingin kay Doña Elena. Nagulat si Doña Elena. Ang impormasyong iyon ay isang lihim na matagal na niyang ibinaon sa limot, isang bahagi ng kanyang nakaraan na ayaw niyang maalala. Ang inyong pagiging malupit sa akin, Doña Elena, ay hindi lamang dahil sa paghamak ninyo sa aking pinagmulan, patuloy ni Andrea. Ito ay dahil sa takot. Takot na mawala ang lahat ng inyong pinaghirapan. Takot na ang isang tulad kong galing sa wala ay muling magpapaalala sa inyo ng inyong sariling nakaraan. Ang inyong pagiging matigas ay isang pagtatanggol sa inyong sariling insecurities at sa takot na mawala ang inyong katayuan. Natahimik si Doña Elena. Ang kanyang mukha ay biglang nagpakita ng isang kakaibang ekspresyon, isang halo ng gulat, sakit at pagkabila. Wala siyang masabi. Ang mga salita ni Andrea ay hindi mga akusasyon, kundi mga pag-unawa. Ang tunay na halaga ay hindi na sa yaman o sa posisyon sa lipunan. Doña Elena, sabi ni Andrea, ang kanyang tinig ay puno ng karunungan. Ito ay nasa dignidad, sa integridad, at sa paraan ng iyong pakikipagkapwa, tao. Ang paghahanap ng kapayapaan ay hindi sa pagkontrol sa iba, kundi sa pagtanggap sa iyong sarili at sa pagpapatawad sa iyong sarili. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Andrea ang isang malalim na paglaya. Hindi niya kailangang maghiganti. Ang pag-unawa sa pinagmulan ng sakit ay mas malaki pa kaysa sa anumang paghihiganti. Si Doña Elena ay isang bilangbong kanyang sariling nakadaan at tako. At sa pag-unawa nito, nalaya si Andrea. Walang sinabi si Doña Elena nang siya ay umalis. Ang kanyang tindig ay hindi na kasing taas ng dati. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Ang paghaharap na ito ay iwan sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang iiwasan, ang pagharap sa kanyang sariling nakaraan at sa kanyang sariling kalungkutan. Sa huling pagtatapos, nagbitiw si Gabo sa Veritas Holdings, ang tahimik. Wala siyang karapatang magsalita, wala siyang laban. Nawala ang kanyang pangarap na maging isang malaking pangalan sa mundo ng korporasyon. Ang kanyang pangalan na minsan ay may bigat, ngayon ay naging isang babala. Pagkaraan ng ilang buwan, nakita siya ni Ian na nagtatrabaho bilang tagapagsilbi sa isang maliit na coffee shop sa labas ng Maynila. Ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang mga kamay ay abala sa paggawa ng kape. Sa wakas, hinarap niya ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili, isang taong walang sariling identidad na nakasalalay sa kanyang posisyon at sa impluwensya ng kanyang ina. Si Doña Elena naman, matapos mawala ang kanyang impluwensya sa Veritas at ang kanyang
anak ay nawalan ng posisyon, ay unting nawalan ng kanyang social circle. Ang kanyang mga kaibigan ay lumayo dahil wala na siyang maibibigay na benepisyo. Naging mas simple ang kanyang buhay at napilitan siyang harapin ang kanyang pag-iisa. Ang kanyang malaking mansyon ay naging isang malamig at malungkot na lugar na nagpaalala sa kanya ng kanyang mga pagkakamali at ng mga taong kanyang sinaktan. Si Andrea Silangan, sa kabilang banda, ay nakanitang hindi matutumbas ang kapayapaan. Hindi niya hinanap ang paghihiganti, kundi ang paglaya. Sa pamamagitan ng kanyang paglalakbay, ipinakita niya ang kanyang tahimik na lakas, ang kanyang katatagan at ang kanyang integridad. Ang amihan na minsan ay mahina at biktima ay naging Andrea, isang leader na hinahangaan at iginagalang. Isang umaga, habang nakatayo si Andrea sa kanyang opisina, nakatanaw siya sa sumisikat na araw sa Manila. Ang mga ilaw ng syudad ay unting naglalaho, pinapalitan ng gintong liwanag ng bukang liwayway. Ang kanyang mga mata na ngayon ay puno ng pag-asa at kaligayahan ay nakatitig sa abot, panaw. Hawak niya ang kanyang kaliwang kamay at nakita niya ang maliit na tatuon ng ibon sa kanyang pulso, isang sining na ipinagawa niya bilang simbolo ng kanyang paglaya. Ang bagong liwanag, bulong niya sa sarili habang ang araw ay tuluyang sumisikat. Ito ang simula ng isang bagong kabanata, hindi lamang para sa Veritas Holdings, kundi para sa kanyang sarili. Malaya na siya sa mga tanikala ng nakaraan at handa na siyang lumipad, kasama ang kanyang bagong pag-asa at ang tunay na kahulugan ng paglaya. Si Andrea Silangan ay hindi lamang isang CEO. Siya ay isang simbolo ng pagbabago, ng katatagan, at ng walang hanggang kapangyarihan ng pagpili ng sariling kapalaran. Ang kanyang buhay ay ang bagong liwanag